At tayo po'y dadako na po sa pagpaliwanag sa ating banal na salita ng ating mahal na Panginoon, na ito po'y dadalhin po ng ating beloved ordained preacher, Joshua Galarosa. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, beloved Ding Castro. Tayo po ay matalangin, mga minamahal. Hallelujah. Dakilang ang mahal Diyos ng mga pangyarihan sa lahat ng mga banal sa pangalan ni Jesus. Sa mga sandaling ito, malapay noon, narito kami nagpapaabot ng walang pagpupuri, pasalamat, malapay noon sa paglangis mo sa bawat ayog doon na panambahan sa gabing ito, sa mga puring awitin, mga patuloy, mga anak, at lalong-lalo na, O Diyos, ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan, malapay noon. Sa pagkatawag ito, malapay noon, narito ang lingkod, hallelujah, through the living prayer of our beloved and honorable evangelist pastor, well-studied and prophet of God, paintulutan mo na isalita, kami pagsiman na may pag-ibig at kasaming kapangyarihan, malapit na ito'y maging kabusugan sa aming nagugutom na kaluluwa. Alas yung mga hadlang sa aming kalagitnaan, lahat uring gawa ng kaaway, demons of destruction, posing spirit, total all the powers of darkness. I command you be bruised in the name of Jesus. Praise the Lord. First and foremost, the highest praise, glory, and honor, thanksgiving, and worship to our loving God, our great God, our dear Jesus. And I give the full honor and respect to the man of God, our beloved and honorable evangelist pastor, well-studied Almeida, the entire prophet of our loving God, and his beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, and we will always remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved and honorable Assistant Pastor Lynn Almeida, beloved Mama Dera. At magandang gabi po sa aking mga kamagawa at mga beloved ordained preacher. At sa inyo pong lahat, aming mga beloved brethren, sa ating mga webcast viewers, iba't ibang panig ng mundo, lahat ng mga umantabay sa ating live streaming, mga minamahal. Magandang gabi po, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. At atin na pong buksan ang ating banal na kasulatan, mga minamahal. From the book of Hebrews, chapter 10, verse 23. Hebrews, chapter 10, verse 23. At Hebrews, chapter 11, verse 11. Hebrews chapter 11, verse 11. Unahin po muna natin minimal ang Hebrews chapter 10, verse 23. The book of Hebrews, chapter 10, verse 23. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. Amen. Hebrehanon, Kamaratan Gis, ang talata 23. Nating ingatan matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Amen. Sunod natin mga minamahal sa Hebrews pa rin, chapter 11, verse 11. Hebrews chapter 11, verse 11. Through faith also Sarah herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. Amen. Hebrehanon, Kabanatang 11, talatay 11. Sa pamamataya, si Sarah rin ay tumanggap ng lakas upang ipagli ang binhi. Nang lipas na ang kanyang gulang, palibasay inari niya ang tapat ang nangako. Amen. Amen. Palapakan natin may malang ating pinakamalapay noon. At maraming salamat sa ating pinakamalapay sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Pagpalain ng ating mabait na Diyos sa kanyang banal na salita. Hebrews 10:23, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. The Lord is faithful to His promise. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako. Ito yung ating tema, mga minamahal. Ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako. Kaya sabi ng Biblia, ating ingatang matibay. Amen. Ang pagkakilala ng ating pag-asa
upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Ang ating pinakamalapaynoon, ang Diyos sa mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi po sinungaling ang ating pinakamalapaynoon. Lahat ng kanyang sinabi, may mahal, ito ay mangyayari. Amen? Katulad ni Sarah, mga minmal, sabi ng Biblia, Hebrews 11, chapter 11, through faith also Sarah herself received strength to conceive seed and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. Amen. Kahit na lipas na po ang kanyang panahon dahil siya po ay matanda na, mga minmal, at the age of 90 years old. Mga minmal, sabi ng Biblia, si Sarah ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi. Nang lipas ng kanyang gulang, palibhasay inari niyang tapat ang nangako. Amen. Mapalapakan ba natin may mga ating pinakamalapay noon? Inari niyang tapat ang nangako. Kung kaya may mal, kahit na siya po ay matanda na at the age of 90 years old, binigyan siya ng lakas ng ating pinakamalapay noon. Amen. Upang ipanganak yung ipinangako ng ating pinakamalapay noon na darating ang araw, ikaw, Sarah, sabi ng malapay noon, magdadalang tao ka at ikaw ay manganganak. Amen. Ito po ay ating mababasa sa banal na kasulatan, minmal, yung pangako ng ating pinakamalapay kay Abraham, na kung saan ito ay nagkatotoo. Ating pong buksan ng Genesis, Kapitulo 18, versikulo 9 hanggang 14. Genesis, Kapitulo 18, versikulo 9 hanggang 14. From the book of Genesis, chapter 18, verses 9 to 14. And they said unto him, Where is Sarah thy wife? And he said, Behold, in the tent. And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life. And lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard it in the tent door, which was behind him. Now Abraham and Sarah were old and well stricken in age, and it ceased to be with Sarah after the manner of women. Therefore Sarah laughed within herself, saying, After I am waxed old, shall I have pleasure, my Lord being old also? And the Lord said unto Abraham, Wherefore did Sarah laugh, saying, Shall I of a surety bear a child, which am old? Is anything too hard for the Lord? At the time appointed I will return unto thee, according to the time of life, and Sarah shall have a son. Amen. Genesis, Kabanatang 18, ang talata 9 hanggang 14. As sinabi nila sa kanya, saan naroon si Sarah na iyong asawa? At sinabi niya, narito, nasa tolda. At sinabi niya, walang saan di ako babalik sa iyo sa ganitong panahon na taong darating, at narito, si Sarah na iyong asawa ay magkakanak na isang lalaki, at narinig Sarah ang pintuan ng tolda na nasa likod niya. Si Abraham at si Sarah ngayon matatanda na at lipas na sa panahon, at tinigilan na si Sarah ng kaugalian ng mga babae. At nagtawa si Sarah sa kanyang sarili at sinasabi, pagkatapos na ako'y tumanda, ay nagtatamo ako ng kaligayahan at matanda na rin pati ng Panginoon ko. At sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah na sinasabi, tunay kaya ako'y manganak na matanda na ako? May anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon. Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo, at taong darating at si Sarah ay magkakanak ng isang lalaki. Amen. Amen. Palapakan natin may nabalang ating pinakamalapay noon. Ito yung pangako ng malapay noon kay Abraham at kay Sarah, mga minamahal, na bagamat lipas ng panahon, mga minamahal, dahil sa katandaan ni Sarah,
na siya po ay kanyang edad umabot ng 90 anyos, 90 years old. Sabi ng Biblia, mga mahal, si Sarah ay matanda na at lipas na sa panahon. Tinigilan na si Sarah ng kaugalian ng mga babae. Amen. Napaka-imposible, mga mahal, na siya po ay magkakaanak pa. Amen. Yung babae abot lang ng 40, 50 siguro na mahirap na mga anak yan, mga minamahal. Amen. Sabi ng Biblia, si Sarah ay matanda na, lipas na sa panahon. Dito po sa versikulo 13, at sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah na sinasabi, tunay kayang ako'y manganganak na matanda na ako? Amen? Anong sagot ng malapay noon? Is anything too hard for the Lord? Amen? May anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Yun po ang sagot ng ating pinakamalapay noon. May anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Amen? Ito yung sagot ng malapay no sa bawat isa sa atin. Minsan ang Kristiyano, mga inimal, humaharap sa mga matitinding pagsubok. Malalaking problema sa ating buhay. May mga prayers tayo, may inimal, na akala natin, may inimal, napaka-imposible na mangyari. Amen. May mga pagsubok minsan, may inimal, na parabang ang hindi natin kaya. Pero sa Diyos na ating pinaglilingkuran, walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. May ano bang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Sabi ng ating pinakamahal na Panginoon. Yun po ang tanong ng mahal na Panginoon. Amen? Ibig sabihin, sa Diyos, lahat ay magagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya sa paglilingkod natin sa ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal, asahan natin ang Diyos na nangako sa atin, mga minamahal. Ito ay mangyayari at mangyayari. Amen. Huwag tayong mag-isip na tayo ay tatalikod sa paglilingkod sa malapay noon. Huwag ma-discourage sa paglilingkod sa malapay noon. Huwag matakot sa mga pagsubok, mga minamahal. Higit sa lahat, huwag tatalikod sa paglilingkod sa ating pinakamalapay noon. Dahil kung tayo ay tatalikod, mga minamahal, hallelujah, hihiwalay, lalayo sa ating pinakamalapay noon. Sigurado, mga minamahal, talo tayo. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating buhay. Di ba? Lalayo tayo sa malapay noon. Wala kang proteksyon. Amen? Lalo na sa ating panahon ngayon. Amen? Mga tao, nandyan ang depression, problema, takot dahil sa COVID-19. Tapos, ngayon ay mag-iisip tayo na lalayo sa malapay noon, mga minamahal, huwag. Dahil hindi nalulugod o hindi malulugod ang Diyos sa mga tao na lumalayo sa Kanya. Sabi ng Biblia, the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Amen. Hindi nalulugod ang Diyos sa mga taong tumatalikod. Amen? Kaya, magpapatuloy tayo. Amen? Kahit may mga problema, sabi ng malapay noon, walang mahirap sa ating pinakamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Dumating mga pagsubok sa ating buhay, isipin natin na tayo ay naglilingkod sa buhay na Diyos. Amen? Lahat ay magagawa ng ating pinakamalapay noon. Hindi pa tayo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi katulad nung araw, mga mahal, hallelujah, na kahit anong pagsakripisyo natin, mga mahal, hallelujah, tawag ng tawag tayo sa ating Diyos na ating nalaman nung araw, napakaraming Diyos, may na ating tinatawagan, mga minmal, subalit walang katugunan sa ating mga panalangin. Amen.
nawalan tayo ng pag-asa. May makaramdaman, mga minamahal, ilang taon, nagtitiis, naghihirap dahil sa karamdaman. Hirap na hirap sa buhay, mga minamahal. Walang-wala, hikahos sa buhay, mga minamahal. Halos walang makain. Subalit ngayon, tayo ay pinagpala ng ating mabait na Diyos. Hindi tayo pinabayaan ng ating pinakamalapay noon, di ba? Dahil kung pinabayaan tayo ng malapay noon, wala na tayo dito. Di ba? Hindi na tayo makakabangon. Pero, salamat sa Diyos, hanggang sa mga oras na ito, kayo ay nananatili pa rin sa inyong mga kinauupuan. Patunay lamang na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Lahat magsabing, praise the Lord! Hallelujah! Kaya mga minamahal, ang pangako ng Panginoon kay Abraham at kay Sarah, ito ay nagkatotoo, mga minamahal. Amen? Ating pong buksan ang Genesis chapter 21, verse 1 up to 3. Genesis chapter 21, verse 1 up to 3. From the book of Genesis, chapter 21, verses 1 to 3. And the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did unto Sarah as he had spoken. For Sarah conceived, and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him. And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac. Amen. Genesis, Kabanatang 21, ang talatay 1 hanggang 3. At dumalaw ang Panginoon kay Sarah, ayon sa sinabi niya, at ginawa ng Panginoon kay Sarah ang ayon sa kanyang sinalita. At si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan. Sa tadhanang panahong sinabi ng Diyos sa kanya, at tinawag na Isaac si Abraham, ang ngalan ng kanyang anak na ipinanganak sa kanya na siyang pinanganak ni Sarah. Amen. Amen. Palapakan natin mga minamahal ang ating pinakamalapay noon. And the Lord visited Sarah as he had said. And the Lord said unto Sarah as he had spoken. For Sarah conceived and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him. And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac. Palapakan natin may naman ang ating pinakamalapay noon. Lahat magsabing, praise the Lord! Totoo ang pangako ng ating pinakamalapay noon. Ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako. Hallelujah! Lahat magsabing, praise the Lord! Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Sarah, ay siyang Diyos natin dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Ang Diyos na nangako, nagsaad kay Abraham, mga minamahal, nangako kay Abraham at sa kanyang asawa na si Sarah, mga minamahal, ay siyang Diyos, mga minamahal, na nangako sa atin, mga minamahal, na ikaw, tayo, hallelujah, pagpapalain ng ating mabait na Diyos. Amen? Naniniwala ba kayo, mga minamahal? Naniniwala ba kayo na tayo ay pagpapalain ng ating pinakamalapay noon? Konti lang yung nag-amin, mga minamahal. Yung nag-amin, sila lang yung pagpapalain ng ating pinakamalapay noon. Yung ayaw mag-amin, ayaw nyo ng pagpapala. Pero walang ayaw ng pagpapala. Lahat tayo gusto ng mga pagpapala. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord! Ang Diyos ni Abraham na nangako na darating ang araw, mga minamahal, si Sarah, mga minamahal, at the age of 90 years old, si Abraham, 100 years old, napakahirap. Kumbaga, sa paningin ng tao, mahirap na magkakaanak pa. Amen. Matanda na, mga minamahal, kumbaga, hinang-hina na. Si Sarah, mahinang-mahina na, hindi na kaya, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hallelujah, dahil ang Diyos na nangako, mga minamahal, sabi ng
banal na kasulat na may mal, palibhasay inarin niyang tapat ang nangako. Amen? Kaya si Sarah ay binigyan ng kalakasan ng ating pinakamalapay noon. At dumating ang araw, mga minmahal, yung pangako ng ating pinakamalapay ay nagkaroon ng katuparan na darating ang araw, si Sarah ay manganganak at ito nga ay nangyari at kanyang ipinanganak ang isang bata na si Isaac. Palapakan natin, may minmahal, ang ating pinakamalapay noon. Lahat magsabing, praise the Lord! Hallelujah! Sa ating paglilingkod, mga minmahal, ang Diyos ay nangako. Ano yung pangako ng ating pinakamalapay na ating pong basahin, may malang Book of St. John, chapter 13, verse 10. At susundan natin may naman sa Ephesians, chapter 3, verse 20. Juan, kapitulo 10, versikulo 10, at Episo, kapitulo 3, versikulo 20. From the book of John, chapter 10, verse 10. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy. I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly. Amen. Juan, kamanatan 10 ang talatay 10. Hindi pamarito ang magnakaw kundi upang magnakaw at pumatay. At pumuksa, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen. Sunod natin may naman sa Ephesians, chapter 3, verse 20. Ephesians chapter 3, verse 20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly, above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Amen. Episo, kabanatang 3, ang talatay 20. Ngayon sa kapangyarihang gumagawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating iniingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Amen. Amen. Palapakan natin may naman ang ating pinakamalapay noon. Lahat magsabing, praise the Lord! Oh, anong sabi ng ating pinakamalapay noon? I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Amen? Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Material blessing and spiritual blessing, yan ay pangako ng ating pinakamalapay noon, hallelujah, kasaganaan ng ating buhay, abundansyang, hallelujah, buhay, kinabuhi, mga minmahal, hallelujah, ito ang pangako ng ating pinakamalapay noon, hallelujah, magiging masagana ang ating buhay, mga minmahal, pasasaganain tayo ng ating pinakamalapay noon. Amen. Mahinang amen, mga minmahal. Hallelujah. Totoo ang pangako ng ating pinakamalapay noon. Hallelujah. Abundant life ang pangako ng ating pinakamalapay noon. At ito ay nagkatotoo sa ating buhay. Di ba? Amen? Kaya may totoo ang mga pangako ng ating pinakamalapay noon. Sa ating paglilingkod sa Diyos, huwag ma-discourage. Huwag manghina. Huwag matakot sa mga pagsubok. Higit sa lahat, huwag lalayo sa paglilingkod natin sa ating pinakamalapay noon. Amen? Kaya tayo naglingkod sa Diyos dahil gusto natin yung masaganang buhay. Ang buhay na walang hanggang. Amen. At dito pa lang sa mundong ito, pagpapalain ka na. Pagpapalain na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Now unto Him that is able to do exceeding abundantly, above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Amen. Ngayon sa mga pangyayang gumawa ng lubhang sagana, nang higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihan gumawa sa atin. Nakuha niyo, mga minamahal? Ano man ang iyong iniisip,
para sa iyong future, para sa magiging kinabukasan mo. Ano man yung hinihingi sa ating pinakamalapay noon. Ano man yung iniisip, pinaplano mo sa buhay mo para sa iyong kinabukasan. Yun lang yung iniisip mo. Pero ang Diyos, mas higit pa ron ang ibibigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya bakit hindi tayo maglilingkod sa Diyos? Amen? Nung araw, ang ating mga kapatid, walang-wala, mga minmahal. Walang tirahan, nangungupahan lang, palipat-lipat ng bahay. Ngayon, meron ng sariling tahanan, meron ng house and lot, plus meron pang sariling sasakyan. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Hallelujah. Mga 1991, mga minmal, noong kami ay nasa Bulacau pa, halos pambayad sa Cebu Coliseum, pambayad sa Pastoral House, hirap. Bayaran ng tirahan ng mga sisters, 10,000 ang monthly. Sa mga brothers, 10,000 ang buwan. Sa Cebu Coliseum, 10,000 per use ang offering. Minsan umaabot lang ng 200 pesos. Kaya ang mga worker walang makain. May papaya doon mga minimal sa Bulacau na pag medyo makain na, nag-uunahan kami. Ganon kahirap nung araw. Gusto kong kumain nun, katapos ng gawain, may nagluluto doon ng saging na bananakyo, gusto kong kumain. Saging lang yun, mga mila, magkano lang yung bananakyo nung araw, mga inmahal. Siguro mga mura pa yun. Hindi makakain dahil walang pera, walang blessing. Pero ngayon, pinagpala na ng ating mabait na Diyos. Itong lugar na ito, mga inmahal, ay sarili na ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi na tayo palipat-lipat ng tirahan. Amen. Hallelujah. Sabi ng ating beloved pastor, darating ang araw, ang mga workers, ang mga choir members, preachers, ang magiging blessing nila ay dollar. Nangyari nga, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Dati walang makain. Ngunit ngayon, hallelujah, tayo pa'y umaani na ng mga pagpapala. Tumingin kayo sa likod. Oh, iba't ibang klase na ng mga sasakyan. Amen. Tayong lahat ay pinagpala ng ating mabait na Diyos. Hallelujah! Ang Diyos ni Abraham ay siyang Diyos ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Kaya mga minmal, hallelujah, huwag tatalikod, huwag manghina, huwag ma-discourage sa paglilingkod sa ating pinakamalapay noon. Magpapatuloy tayo, hallelujah, dahil ang Diyos na nangako, mga minamahal, siya ay tapat, hindi katulad ng tao, mga minamahal, na minsan napapako, hindi nasusunod, subalit ang pangako ng ating malapay noon, ang Diyos na nangako, ito ay mangyayari at mangyayari, mga minamahal, hallelujah. Kaya magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa ating pinakamalapay noon. Amen? Buhay ang ating Diyos. Malala ko, mga minamahal, nung kami po ay nasa Dubai pa, meron tayong kapatiran doon na nasunog ang kanyang, yung apartment na kanyang tinitirahan. Nasunog. Ewan ko lang kung napanood nyo yun sa yung live streaming natin sa Dako ng Manila. Dahil ito ay tinestify ng ating kapatid. Sunog lahat. Yung mga gamit, lahat sunog, mga minamahal.
Pero ang nakapagtataka, yung Bible, yung kanyang Bible na may logo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at yung kanyang uniform sa Jesus Finest Generation Choir, yung kanyang uniform, yung Bible na may logo ng Jesus Miracle Crusade. Ano yung Bible? Papel lang yun. Yung uniform ng ating mga awit, mga minmahal. Pag yan ay talagang malapitan na ng apoy, masusunog at masusunog yan. Lahat ng bagay doon sa kanyang tinitirahan, sunog. Pero ang nakapagtataka, ang Bible na papel na may tatak may logo ng Jesus Miracle Crusade at ang kanyang uniform sa choir, yan po ang hindi nasunog. Hallelujah. Yung uniform niya hindi nasunog, pati yung Bible. Ano yung Bible? Papel, mga minamahal. Hallelujah. Ibig sabihin, ipinapakita ng ating pinakamalapay noon na habang nandito ka sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, protektado ka ng ating malapay noon. Cover ka ng kapangyarihan ng ating pinakamalapay noon. Ibig sabihin, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, hindi patay na Diyos, kundi buhay. Hallelujah! Sa Diyos ay walang imposible. Magagawa ng ating pinakamalapay lahat ng bagay. Oh, hallelujah! Palapakan natin, may naman ang ating pinakamalapay noon. Hallelujah! Lahat magsabing, praise the Lord! Kaya tayo po ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamalapay noon. Amen? Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Amen. Ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa. Huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Amen. At dito po natin tinatapos, may lamalang mensahe ng ating pinakamalapay noon. Ating pong pinaghanda, ating mga beloved singers. Katapatan mo, O Diyos. Awitin natin ang ating pinakamalapay noon. Ang Diyos ay tapat, mga minmahal. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Tunay at dakila ang ating pinakamalapay noon. Ang pag-ibig mo, wagas at walang kapantay. Hallelujah! Bulay-bulayin natin may kabutihan ng Diyos. Imbita natin ang balang presensya ng ating pinakamalapay. Tunay at dakila, ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsamba, iyalan. Bukas mo ngayon, magpakailanman, luwalating Minsan pa, ulitin mo. Katapatan mo, tunay at dakila, ang ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsamba, iyalan. Bukas mo ngayon, magpakailanman, luwalhatian.
Hallelujah. Praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Hallelujah. Tapat ang mahal na Panginoon. Ating pinakamahal na Panginoon sa kanyang pangako, mga minmahal. Hallelujah. Ni minsan, tayo po ay hindi pinabayaan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Minsan tayo ay umaharap ng mga pagsubok sa ating buhay. Minsan din natin maunawaan, mga minmahal. Nagkakaroon tayo ng katanungan. Hallelujah. Sa Diyos, walang mahirap sa ating pinakamahal na Panginoon. Lahat ay magagawa ng ating pinakamahal na Panginoon, mga minmahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Ang ating Diyos buhay, hindi patay, mga minmahal, makapangyarihan. Lahat ay magagawa ng ating pinakamahal na Panginoon. Mga imposibleng bagay. Sa Diyos ay walang imposible. Lahat ay posible sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Huwag ma-discourage sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Huwag manghina, huwag manglupay-pay, mga minmahal. Hallelujah. Lahat magsabing praise the Lord. Hallelujah. Sa pagkakataong ito, may mga tayo po ay dumalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay nadako sa ating mga prayer requests. Walang imposible sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dakilang Ama o Diyos na makapangyarihan sila at banal sa pangalan ni Jesus. Sa gabing ito, mahal na Panginoon, narito kami o Diyos, sama-samang dumadalangin sa iyo sa pawat panalangin namin binabahal, ginagali, evangelist, wellness, that better than prophet o God. Bago lahat patuwari mo kami sa mga pagkukulang, mga pagkakasala, mga Panginoon. O Diyos, minsan ang paikiling mo, ang iyong pandinig sa mga dalangin. Abutin mo ang bawat kahiligan ng mga anak, na iyong pagpalang kamay, pangyarihin mo si Balang Kumaraan. Maging mga webcast viewers namin, mga Panginoon, na sipat ibang panig ng mundo, lahat ng mga mantabay sa mga sandaling ito. O Diyos, Ikaw ang Diyos ni Abraham, mga Panginoon. Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran, hindi ka nagbabago. Ikaw ang Diyos noon, ngayon hanggang sa walang hanggang. Abutin mo ang bawat kailangan ng mga anak, ng pagpalang kamay. Hallelujah, maging sa mga patiran namin umarap ng mga pagsubok. Patagin mo kalang panampalataya, lutasin mo kalang mga problema, pagaling mo kalang mga karamdaman, pagpalain mo kaming lahat, O Diyos, panghawakan mo kami hanggang sa magbabalik, malapay nun. Ito pong aming samot panalangin, lahat magsabing Amen. Inyo na pong ipatong may malang yung isang kamay sa inyong ulo at ang isang kamay sa parte ng inyong katawan, naroon ng karamdaman. Inyong i-mention may mahal sa lahat ng ating mga webcast, viewers. Minmal, walang imposible sa ating pinakamalapin, walang malayo sa ating pinakamalapin noon. Hindi maiksi ang kamay ng malapin upang hindi maabot ang ating mga kahilingan, minmal. Tayo po ay manalangin, minmal. Dakilang ang mga Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat ng banal sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, dito kami sa pungot panalangin namin minamahal, ginagaling pangalista, wellness, tattle, merit, and prophet of God. Sa iyong makapangyarihan pangalan sa pangalan ni Jesus, aming sinasaway ang lahat ng uri ng karamdaman sa mga patiran. I command you right now, demons of infirmity, sickness and disease, not ability, poverty, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, demons of COVID-19. I command you, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out. Sickness be healed, problems of violence be gone. The mighty name of Jesus, demons of doubt and belief, cast out from them. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. At may namal bilang panampalataya sa ating pinakamalapin, atin na pong babanggitin ng Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo may mal, kasamang pagtalon. Let us shout, Hallelujah, praise the Lord. We jump pa may mal. Sabay-sabay po tayo. Sige. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, Lord Jesus. Thank you so much, Lord Jesus. Purihin po ang ating pinakamalapay noon, mahal, lahat ng pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati, parangal, pagsamba, dako lamang sa ating mabait na Diyos, sa ating pinakamalapay na sa Kristo. At mahal sa ating mga announcement, mahal, padayon pa, patuloy po ang ating gawain dito, mahal, sa dako ito, mahal lang Pitalo San Fernando. Every Sundays, Wednesdays, and Fridays, mga mahal, sa ganun pa rin oras. Patuloy po ang ating Jesus Miracle Hour. Gabi-gabi po yan, mga mahal, mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Mula Lunes hanggang Linggo po yan, mga mahal. Ating mga outstation sa North Cebu, South Cebu, patuloy po mga mahal. Kaya
Patuloy po kayong umattend at sa ating TV program. May mahal sa ating main church, ating radio program sa Manila. Patuloy po tayong sumubaybay upang ating panampalataya ito po ay lalago ng lalago at tayo po ay patuloy na magiging mainit sa paglilingkod sa ating pinakamalapay noon. At hanggang dito lamang po, mga mahal, huwag pong mag-absent, mga mahal. Lahat ng pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati, parangal, pagsamba, para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamalapay na sa Kristo. At sa ating closing prayer, mga mahal, atin na pong tinatawag ating beloved Brother Azor Milones. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating word and preacher, Kuya Joshua Galarosa. Tayo pong lahat tumayo, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. O mapagpalang Ama, mga banal, mahal pa ng Isus, nasa langit, mahal pa ng Isus. Maraming pong salamat po, mahal pa ng Isus, sa aming natapos ng gawain, mahal pa ng Isus. Sa awiting makalangit, mahal pa ng Isus, sa joyful song, solemn song. Salamat po, mahal pa ng Isus. Sa mga awiting makalangit aming pakinggan, mahal pa ng Isus. Salamat din po sa awiting ng mga children's choir, youth choir, mahal pa ng Isus. Salamat po sa Ebanghelya, sa mga pagpapala po ng aming mga kapatiran, mahal pa ng Isus, sa mga testimony po ng aming mga kapatiran na aming napakinggan, mahal pa ng Isus. Maraming salamat po, mahal pa ng Isus. Salamat din po sa Ebanghelyo ng kaligtasan namin nakapakinggan, mahal pa ng Isus. Salamat po, mahal pa ng Isus. Ito po yung naway, madagdag po ng aming pananampalataya, mahal pa ng Isus. Mahal pa ng Isus. Pagpalain po mga kapatiran namin, mahal pa ng Isus. Bantayan mo po sila ng libo-libo mong mga anghel, mahal pa ng Isus. Hallelujah. At pangawakan po sila hanggang sa iyong pagbabalik, mahal pa ng Isus. Hallelujah. Pag-ingatan po mga kapatiran namin hanggang sa kanilang pagsakay, hanggang sila po makarating sa kanilang tahanan, mahal pa ng Isus. Ibalik mo po kaming lahat, mahal pa ng Isus, sa dakong ito, mahal pa ng Isus, upang sama-sama ka namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Mahal pa ng Isus, iabot po yung banal na kamay upang kami pag-ingatan, pangawakan mo hanggang sa iyong pagbabalik, mahal pa ng Isus. Sa unang panalangin ng beloved Honorable Pastor Wildy Stradalmen, Ama po sinasaway lahat ng mga gawa ng kaaway. In Jesus' name I pray. Cast out in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Azor Milones. God bless you po, minmal. We love you, the Lord. Brother Jesus loves you more. Ingat po kayo sa pagtawid, mga minmal. Muling ita sa wala ugto para malikayan ang disgrasya. At sa mga na-assign, yan po sa highway paki-assess sa ating mga beloved brethren. Ingat po kayo sa pagtawid, minmal. At meron tayong counseling. May mga pumunta na pwede mong mabudol sa Bridge Hills area. Meron tayong lessons, mga minmal.